milyong-milyong dumalo. Mga kaanib sa Iglesia ni Cristo at mga nagsusuri. Ito ang malaking pamamahayag ng mga aral ng Diyos. Bilang pagsunod sa utos ng Diyos, sa panahon pa ng kapatid na Felix Y. Manalo, ang sugo ng Diyos sa mga huling araw ay nagsagawa na ng mga pamamahayag sa malalaking kongregasyon. Sa panahon ng pamamahala ng kapatid na Eranio G. Manalo, lalong pinaigting at pinalawak ang gawaing ito. Isinagawa ang mga Grand Evangelical Mission sa iba't ibang panig ng mundo. Sa taong ito na itinakda ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, na taon ng puspusang pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Hayag na hayag ang aktibo at buong pagkakaisang pagtugon ng mga kapatid. Mula nang maipahayag sa mga kaanib ang palibot liham mula sa tagapamahalang pangkalahatan, kaugnay ng isasagawang Grand Evangelical Mission, agad nang isinagawa ang pagpapanata o sama-samang pananalangin sa mga gusaling sambahan. Taimtim na hiniling sa Diyos ang tagumpay ng banal na gawain. Pebrero 28, 2012, sa mismong araw ng aktibidad, sa 21 dako sa Pilipinas, isinagawa ang malalaking pamamahayag ng mga aral ng Diyos. Sa Luzon, ang pangunahin sa mga pinagdausan ay ang Quirino Grandstand, Rizal Park sa Manila. 2012, bungad ng taon, nag-aanyaya, naghahanda, may mga nakasama na hindi natin kapatid at nabalitaan namin ibang mga distrito, buong Pilipinas. Ganda, sarap. Kasama tayo sa history. Nag-anyaya ng mga panauhin para makasama din natin sila sa paglilingkod. Katulad ng nakikita nyo po sa aking likuran, wala pong mapagsidlan o wala na hong halos maupuan ang ating mga kapatid at ang mga kasama nilang mga panauhin sapagkat napakarami po ang tumugon sa panawagan ng pamamahala para sa pagkakataong ito ay makinig ng mga aral ng ating Panginoon Diyos. At gaya po ng inyong nakikita, ganyan po karami ang tao ngayon dito po sa Quirino Grandstand. Sa Hilagang Luzon, dinagsari ng maraming nagsusuri sa Iglesia ni Cristo ang Isabela Sports Complex sa bayan ng Ilagan. Naging dako rin ng malaking pagtitipon ang La Union High School Sports Complex sa San Fernando City. Sa Central Luzon, ang itinuturing na pinakamalaki at pinakamaayos na open field sa lalawigan ng Tarlac ang piniling dako ng Grand Evangelical Mission. Ang dako o venue na pinagtibay ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo upang pagdausan ng pamamahayag ng mga salita ng Diyos sa isang malaking kongregasyon ay dito po sa Jose Yap Recreational Park. Ito po ay naglalaman ng mahigit sa kalahating milyong tao. At dahil sa puspusang pakikibahagi ng bawat kaanib sa Iglesia ni Cristo sa dakong ito, sa pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos, patuloy na dumaragsa ang mga panauhin at mga kapatid dito sa venue. In-invite po nila ako, sumama po ako sa kanila dahil ganun po yung determination nila na makapunta dito. Kaya kahit po sobrang yung crowd sa baba, as in kinaya nila maglakad, so kung kaya nila, kaya din namin.
Kami po ay namangha sa dami ng tao na nandito po. Sa Timugang Luzon, ito naman ang naging resulta ng aktibong pagtugon ng mga kapatid sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Dito po sa Freedom Sports Complex, mula po raw ito ng matatag at maraming taon na ang bumilang. Ngayon lamang po ito napuno ng ganito karaming tao. Kaya po yung ating mga kasama po sa pamamahayag, sa regional networks po, sa GMA at sa ABS-CBN ay humingi po ng assistance sa ating media center at naipahayag po nila na sila'y hanga na bagaman maraming tao ay napanatili po ang kapayapaan at ang kaayusan. Hanggang sa mga island provinces sa Luzon ay matagumpay ring isinagawa ang Grand Evangelical Mission. Sa Marinduque ay muling isinagawa ang aktibidad sa bayan ng Santa Cruz. Naging matagumpay rin ang Grand Evangelical Mission sa 3 malalaking isla sa lalawigan ng Romblon, sa Tablas Island, Romblon Island at Sibuyan Island. Sa Mindoro Oriental, isinagawa ang malaking pagtitipon sa bayan ng Gloria. Nag-anyaya kami ng mga panauhin, tapos gabi pa lang, naghanda na kami. Sa lalawigan ng Palawan, 2 lugar ang magkasabay na pinagdausan. Nagmistulang maliit na venue ang pinakamalaking dako sa Puerto Princesa City. Ganito rin ang nasaksihan sa pinakamalaking gym sa bayan ng Coron. Hanggang sa plaza ay dumagsa rin ang mga nagsusuri sa iglesia. Sa Visayas Region, ipinamalas ng mga Cebuanong kaanib sa Iglesia ni Cristo ang kanilang pagkakaisa sa puspusang pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Isinagawa ang pagtitipon sa Fuente Osmeña Circle sa Cebu City. Kahit pagod, masaya-masaya feeling na nakabahagi po kami sa ganitong gawain. Maasahan sa kilusang ito ay ang lalong marami mga tao na magbabalik loob sa ating Panginoon Diyos. Libo-libo rin ang dumagsa sa Paglaom Sports Complex sa Bacolod City. Masayang-masaya po dahil marami po kaming naimbitahan, mga kaibigan, mga kakilala. Nandito po sila lahat. Nakapakinig sila ng mga salita ng Diyos. Ang mga nakadalo ay nakinabang sa mga aral ng Diyos na itinuro sa isinagawang malaking pamamahayag. Sa Panay Island naman, pangunahin na sa lalawigan ng Iloilo, ay naitala ang malaking kongregasyon sa La Paz Plaza. Marami ang nakinabang sa mga tao sa aming probinsya na nakinig ng mga salita ng Diyos. At kami sumasampalataya na mula sa mga nakinig ay marami ang matatawag sa iglesia. Sa lalawigan ng Leyte, nasaksihan din sa Tacloban City Convention Center ang makapal na bilang ng mga kaanib kasama ang kanilang mga mahal sa buhay at mga kaibigan na nagsusuri sa Iglesia ni Cristo. Sa Mindanao Region, sa kabila ng masungit na panahon, hindi nahadlangan ng mga kapatid upang daluhan ng Grand Evangelical Mission sa Davao City. Nasisiyahan talaga ako at saka nagulat ako. Pinakamarami na ngayon. Ang dami talagang tao. Nasaksihan din sa Agusan del Norte ang buong pagkakaisang pagtugon sa pagpapalaganap ng pananampalataya. Nagpapasalamat kaming lahat. Unang-una sa ating Panginoong Diyos
sapagkat niloob niya na makasapit ang mga kapatid sa dakong ito, ligtas sa lahat ng uri ng kapahamakan. Hindi lang po akong kundi mga kasama ko rin po sa medical team, yung mga nurses, yung ibang mga doctors, na mga kapatid. Masayang-masaya po kami dahil naging bahagi po kami sa gawaing ito at hindi lang po nakapaglingkod po kami, nakapagdala po kami ng mga panahon. Very timely rin at makita rin natin the unity. Maaga ring napuno ng mga kapatid at mga panauhin ang General Santos City Gymnasium. Nakikita nyo po sa ating likuran ang patuloy na pagdating ng mga kapatid, kasama po ang kanilang mga panauhin. Kami po ay sumasampalataya na ito ay magbubunga ng maraming mga tao na magbabalik loob sa ating Panginoong Diyos. At ganun din, magbubunga po ito ng ibayong kasiglahan sa mga kapatid sa lalong pagtatalaga at pagmamahal sa Iglesia ni Cristo. Dinagsari na maraming nagsusuri sa iglesia ang Limket Kai Atrium Center Mall, Cagayan de Oro City. Ang mga nakaraang buwan, partikular po nung nakaraang buwan ng Disyembre, itong lungsod ng Cagayan de Oro City, tulad ng ating nalalaman ay nakaranas ng matinding trahedya bunga nga po ng pag-apaw ng tubig sa ilog. Ganun pa man, napakaraming bilang ng mga kapatid po natin dito sa Cagayan de Oro ang nakipagkaisa sa gawain ito kasama ang kanilang mga panauhin. Sa awa tulong po ng ating Panginoon Diyos ay naging matagumpay sa kabuuan ng katatapos lamang na pamamahayag ng mga salita ng Diyos. Sa Pagadian City, bukod sa gymnasium, naging venue rin ng Grand Evangelical Mission ang open field. Talagang galak na galak tayo sapagkat ang mga tao na narito ay nakita yung kasabikan sa pagsusuri sa mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan sa Iglesia ni Cristo. Ang malalaking pamamahayag ng mga salita ng Diyos sa 21 dako ay bahagi lamang ng mga aktibidad para sa taong ito na itinakda ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, bilang taon ng puspusang pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Udyok ng banal na layunin, itataguyod ng mga kaanib sa iglesia ang malaking kilusang ito. Alam natin na kaligtasan ito, pag po na ibabahagi namin sa kanila yon, masaya yung aming pakiramdam. Sobrang halaga kasi nakakatulong kami sa iba, napapalaganap po namin yung Iglesia ni Cristo. Habang tayo nabubuhay, patuloy natin gagawin ng ganitong aktibidad upang mapalaganap ang salita ng Diyos. Sa panig naman ng mga panauhin, dama nila ang pagmamalasakit sa kanila na mga kaanib sa iglesia upang mapakinggan ang mga aral ng Panginoong Diyos. I must thank Iglesia ni Cristo for inviting me para malawakan ko po yung knowledge ko. Nalipay gid ko kay nasabtan ako nga naa sa Iglesia ni Cristo ang kaluwasan. Nakita ko po kung gaano karami ang tao rito. First time ko lang nakita itong Butuan City na dami ng taong gustong makisama sa Grand Evangelical Mission. Very evident naman po ang success nitong araw na to. Kitang-kita ang pagkakaisa ng mga kaanib po ng iglesia po. Pinapasalamatan po ng Philippine National Police ang Iglesia ni Cristo sa mapayapang pagdaraos nung kanilang tinatawag na Grand Evangelical Mission. Benji Liwanag, live Magandang Umaga! Magandang umaga, Mike. Nagpasalamat at pinaparihan ni PNP Chief Director General Nicanor Bartolome ang lahat ng kapatid na Iglesia ni Cristo sa mapayapang pagdaraos ng kanilang Grand Evangelical Mission o malawakang Bible Exposition. Ito'y kasunod na rin ang kanilang pagtaya na generally peaceful ang buong kaganapan ng Grand Evangelical Mission sa Quirino Grandstand sa Luneta sa Maynila. Sa bawat dako ng pamamahayag ay may 2 ministro na nagturo ng mga kalooban ng Diyos. Sa bangalan
pangalan po ng Iglesia ni Cristo ay muli kaming nagpapasalamat ng marami sa lahat ng aming mga kababayan at mga kaibigan na naririto ngayon upang makipag-aral sa amin ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Pagtutuunan po natin ng pansin sa ating gagawing pag-aaral ngayon ang palagay at ang iniisip ng marami na sapat na daw ang kanilang pagkilala at pagsamba sa ating Panginoon Diyos upang ito'y maging dapat sa Panginoon Diyos at kanilang pakinabangan hanggang sa pagtatamo ng kaligtasan. Kaya po, ang sabi ng iba, pabayaan na lang sila sa kanilang paraan, yung kanilang nagugustuhan, dahil ang kinikilala naman daw po nila ay ang ating Panginoon Diyos at naglilingkod din naman daw po sila sa ating Panginoong Kristo. Ipinagpapauna na po namin, mga mahal naming panauhin na naririto ngayon. Ang ganong palagay, ang ganong isipan, ay hindi po kasang-ayon sa katotohanan ng Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia. Sa pamamagitan ng banal na kasulatan ay binigyan diin na sa ginagawang paglilingkod sa Panginoong Diyos ay hindi sapat ang mabuting layunin. Ang higit na kailangan ay maayon ito sa paraan ng kalooban ng Diyos. Ano po pangalan ng iglesyang katawan ni Kristo? Iglesyang pinangunguluhan ni Kristo? Iglesyang tinubos ni Kristo ng kanyang dugo? Iglesyang katwiran ng Diyos sa pagliligtas? Ang sabi ni Apostol Pablo, Iglesia ni Kristo. Yan po ang dahilan ng pagpapagal at pagsasakit ng marami po naming mga kapatid sa iglesia. Na maanyayahan kayo sa ganitong napakalaking kongregasyon. Na alam po namin kayo man ay nagpagal at nagsakit. Pero hindi sayang ang inyong mga sakripisyo sapagkat natutunan natin sa pamamagitan po ng Biblia ang pag-ibig ng Diyos at katarungan sa pagliligtas. Si Kristo at ang kanyang iglesia, Iglesia ni Kristo. Bago matapos ang aktibidad sa lahat ng lugar, sama-samang nanalangin sa Diyos ang mga kapatid upang ang ganito mga gawain ay patuloy na magsilbing daan sa mas maraming tao na magbabalik loob sa tunay na paglilingkod sa Diyos. Sa patnubay ng dakilang Diyos, patuloy na lumalawak ang nararating ng pangangaral ng Iglesia ni Cristo. Walang humpay na nadaragdagan ang mga hinirang na maglilingkod sa tunay na Diyos. Sa parada ng tagumpay na tinatamasa ng Iglesia ni Cristo at tatamasain pa, sa Diyos ang lahat ng kapurihan.